Hi guys, how you doing there? Welcome back to our channel. This is Merced. So in today's video, I'm gonna be making a YouTube tutorial. So, ipapakita at ibabahagi ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng YouTube thumbnail using my cell phone. And after that, ituturo ko din sa inyo kung paano ako maglagay o mag-upload ng YouTube thumbnail using my cell phone using YouTube Studio app. And after that, there's a bonus. Ituturo ko rin sa inyo kung paano ako mag-remove ng background sa isang picture the very easy way. Hindi mo na kailangan mag-cut out pa pagdating mo sa PICSART mamaya na siyang gagamitin natin sa paggawa ng thumbnail. Alright, so if you are new to our channel and you found this kind of content helpful, do consider subscribing and hit the notification bell button para updated kayo sa ating bagong upload. So, here you go. Let's get into it. Alright, so ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng thumbnail using PICSART. So, before ko na-discover yung PICSART, I used to do my thumbnail using TubeBuddy. Doon kasi may feature sila na pwede ka makagawa ng thumbnail if you are a paid user. And also, sometimes I use Canva. But since I discovered PICSART, sobrang nagustuhan ko siya. So, eto na yung ginagamit ko since then. So, if hindi pa kayo nakapag-download ng PICSART, just go to the App Store, the Play Store, tapos download niya siya doon. But for me, syempre, ginagamit ko na siya. So, andito na siya sa cellphone ko. So, open lang natin siya. And then to start, just press or touch the add button. Yan. Tapos, maghahanap tayo ng backgrounds. Dito, masyadong maraming pwedeng pagpipilian na backgrounds. So, see all tayo. Yan. Mapapansin nyo, mayroon siyang simple, from pose backgrounds, portrait backgrounds, graduation backgrounds, travel, nature scenes, dreamy clouds, watermelon backgrounds, footprints, summer prints, lemon backgrounds, beach bum backgrounds, summer pop backgrounds, geometric, glitch, and firework backgrounds. Pero ito siya, kalimitan yung dito sa ilalim is paid sila. So, kailangan silang, hindi sila for free. So, kailangan yung bayaran siya if gusto nyo siyang gamitin. So, for example, mag-ano tayo dito. O, yan. So, mayroon siyang monthly fee of 159. So, hindi siya pwede sa mga free user. So, anong gagawin natin is, punta tayo dun sa mga free backgrounds. Eto, sobrang dami eh. So, yan. Punta tayo sa free background. See all. And then, ito yung gagamitin ko. Pwede kayo mag-scroll dito kasi sobrang dami. Yan. Kalimitan is nature, flowers, ganyan. So, pili lang kayo according to your liking. But, I suggest you still stick to your branding. So, kung ano yung ginagamit niyo sa iyong brand, doon kayo mag-stick for consistency reason. Okay? So, for me, ito yung gagamitin ko. Balik tayo sa taas. Ito. Tapos, so, ayan na yung background natin. Susunod natin gawin is press tools. Tapos, crop. So, ika-crop natin siya para siya maging YouTube thumbnail size. So, importante na tama yung size niya para maganda siyang tingnan doon pagdating na sa YouTube feed nyo. So, hindi siya malaki, hindi siya maliit. Kasyang-kasya lang siya. Sige, click apply. Tapos, ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng picture, add photo tayo.
ang kukunin ko is itong picture na hindi ko pa natanggalan ng background. Pero mamaya tuturuan ko kayo kung paano gagawin yung pagtanggal ng background in a very easy way rather than doing it here on PICSART. So, pwede nyo siyang gagawin sa ibang app or website. So, ang gagawin natin dito is i-cut out natin yung picture. So, yan. Tapos, press mo ito, yung parang tao. Select person para ma-select yung ma-detect siya, yung tao. Kung napansin nyo, may nakamark ng red. So, yung nakamark ng red, siya yung matitira dapat. So, ayusin na natin. Linisin natin. So, pwede nyo siyang i-erase pag may lumampas. Tapos, pwede nyo i-restore kung sa tingin nyo may na-delete kayo na gusto nyo. Ayan, sobrang malaki na. So, ayusin na natin siya. Okay, save natin. So, pansin nyo, ayan, wala na yung background niya. Tapos, yung pwede natin gawin is, pwede natin siya lagyan ng shadow at saka border para mas ma-emphasize yung tao. Tapos, yung slider naman dito, pwede nyo siyang gamitin para lakihan o liitan yung border or yung outline niya. So, pwede din kayong mamili ng kulay kung anong kulay yung gustong i-outline nyo. Ayan. Pwede kayong mamili according to your liking. So, with myself, I stick to white. So, yan, white yung pipiliin ko. And then, pwede na tayo mag-add ng text. So, my text would be, why foreigners like Pinays? So, pwede kayong mamili kung anong kulay yung gusto nyong gamitin para sa text nyo. So, yan. Yung sa akin is yellow. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng stroke para mas ma-emphasize siya. Yung stroke naman na gagamitin ko is black. So, eto siya, black. Tapos, pwede nyo siyang i-adjust yung thickness. Gamitin nyo yung slider. So, i-full ko siya 100 para mas ma-emphasize talaga. And then, pwede nyo siyang i-adjust yung spacing niya. Yung characters niya para hindi masyadong dikit. Yan. And then, of course, pwede kayong mamili ng text. Ito, pwede nyo siyang piliin. Yan. Pero, syempre, what I can advise is use a simple text as possible. Yung madali siyang basahin sa viewers. Kasi pag dumating siya sa ating YouTube feed, super liit na niya. So, it's not really advisable to use a fancy font like this. Kasi sigurado ako na hindi talaga siya maintindihan. So, ako, I stick to either this one or this one. Kasi simple lang siya and it doesn't take up much space. Ito. So, ito yung ginagamit ko or yung luckiest guy. So, pwede nyo siyang i-adjust. Yan. Dito na natin ng konti. Yan. Gusto kong i-ano yung kulay niya.
adjust. So, pwede nyo siya i-adjust dito yung color nyo. Wait, naging green na siya. Yan. So, yan. Tapos, pwede nyo siyang lagyan pala ng shadow. Yan. Para mas ma-emphasize siya. Lagyan natin sila ng shadow. Yan. Okay. Tapos, gagawin natin next is maglagay tayo ng stickers. So, pwede ka dito mamili ng stickers. May mga free stickers, may mga paid naman. Itong may barang crown, ito yung mga paid stickers. So, pili tayo about love na stickers. Love, love, love. Love, love. So, pili lang kayo ng mga free na version. Ito yung isa. So, pwede siyang liitan, ganyan. Adjust niyo yung size niya. Pwede niyo siyang paikutin. I-adjust niyo. Yan. So, mayroon na siyang borders. I-adjust ko lang siya na di siya masyadong thick. Yan. So, turn around. Ganyan. Tapos, mag-add pa tayo ng sticker. Saan yung I love you na nakita ko kanina? Gustong gusto ko yun eh. Saan kaya yun? Pwede siyang ito. Wait. Try natin. Ay, hindi eh. Makakaveran siya eh. Parang ganyan. Sige, subukan natin lagyan siya ng ganyan. Oo, diba? Wait. Yan. Tapos maglagay pa tayo. Ito love. Love na lang. Hindi ko makita yung I love you kanina eh. So yan siya. Lagyan natin ng border na red. So, yan na siya. Pwede na siya. Yan na yung thumbnail natin. Okay? So, save natin. Save. Download photo. And then, makikita mo siya. Yan na sa photos. So, yun na siya. Yan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-add ng YouTube thumbnail using YouTube Studio using your cellphone. So, kailangan may naka-install ka na YouTube Studio sa inyong cellphone. Yan. Tapos, puntahan mo lang dito sa videos mo. Pen icon or pencil icon. That means edit. Tapos ito. Papalitan ko siya. Change.
Tapos, click mo yung ginawa mo at save. So, yan na siya. Yan na yung bagong thumbnail mo. So, yan. Ganyan lang kadali gawa ng thumbnail at saka mag-change ng thumbnail using YouTube Studio. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung maglagay ng picture na wala na siyang background. So, instead of doon mo gagawin sa PICSART, so instead of dito mo siya gagawin, ito. So, hindi ka na dito cut out. Mas madali lang siya if na-remove na yung background niya ahead of time. So, ang gagawin mo lang, punta ka lang doon sa website na remove.bg. Yan. So, mag-upload ka lang ng image. Yan. Eto. Tapos, remove mo yung background niya. So, yan na siya. Ito na yung remove background. So, add to photos mo. Dito na siya sa photos mo. So, yan. Mas madali siya compared sa kung mag-cut out ka pa doon. So, ang gagawin mo is punta ka na lang doon. Ito na ang i-add mo instead. So, mas madali siya compared sa yung dito ka pa mag-cut out sa PICSART. So, yan siya. Mas easy siya. So, there you go, guys. That's how I make my YouTube thumbnail using my cell phone using PICSART. So, super dali lang niya talaga. So, in making your YouTube thumbnail, again, I'm going to emphasize this, that there are a lot of things to consider. It's very important na mag-pay tayo ng attention. But, I'll be making another video with regards to the rules in making YouTube thumbnail. So, importante na yung YouTube thumbnail natin ay appealing, compelling, and attractive. Kasi no matter how good our video is, if yung YouTube thumbnail natin ay wala naman, useless lang din kasi si viewer hindi makaklik sa video natin. Alright, so I hope mayroon kayong natutunan in this tutorial, in this video, and if you do, please give this video a thumbs up, alright? Share this to your friends who you think might be needing this kind of video, and then leave a comment below and I'll be reading them one by one. Also, you can share with me what are the apps that you are using in making your YouTube thumbnail, and yeah, I would appreciate that. Thank you very much, and I will see you on my next video. Bye bye.